Kapagpalang araw kaibigan, ano po, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nasa tahanan po tayo ng mga Bautista. Tahanan ng Bautista po ito. Si Ate Nene at saka si Sister Rosan. Yan. Anak sila ni Don Ramon Bautista. December 7, ano yun? Di ba ma? Nagkabahay naman lang ako sila. Oo, bakit? May kulang kang dalawa. Kulang ako? Oo. Ay, December 7. Meron. O, tanong mo nga, sino ba sinatawagan mo? Mga malaki pinapatawag ko. Ako. Ahapon ba yan? Isang araw ay, December 7. Sabi ka na lang. Yan na. Kaya mag-tulong ako. Meron po tayong kasama rito habang nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Pinggan dito. Kami ba? Walang mga pinggan dito. Uy, mo. Gusto ko mga tinggan. Ado sa inyo sa taas. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo, no? Sa unang Timoteo, ito, nakasulat po ito. Wala nga lang tayo sa taas. 4:16. Wala kang pinggan. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito'y maliligtas ka pati na ang nakikinig sa iyo. Napakaganda ang dala ng magandang balita ay tungkol po sa kaligtasan. Salvation. Ayan po ang nakasulat na binasa natin. Ano? Okay. Ano pong sabi niya? Dito sila, bigyan mo sila. Maliligtas ka pati na ang nakikinig sa iyo. Yan palang makinig na salita ng Diyos, double purpose. Oo, pwede sa kayo ni Pastor. Yung nakikinig at saka yung nagbabahagi ng Ebanghelyo, ay tatamuin nila ang kaligtasan. Kasi po, ang pangangaral, ang salita ng Diyos ay tungkol po sa kaligtasan. Okay, basahin natin. Para hindi po tayo ma-mislead. Nang nangangaral si Jesus, ganito naman ang kanya sinabi. Sa 12:49, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50, at alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama siya kong ipinapahayag. Pag sinabing buhay na walang hanggan, salvation, kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan o salvation, ibig sabihin, ang hanggan nito o patutunguhan ng isang mananampalataya ay langit sa piling ng Diyos. Opo, yan po ang Ebanghelyo o magandang balita na ating tinatalakay ngayon. Kaya sabi ni Pablo, yung nakikinig, sabi niya, kita niyo po, yung nakikinig at yung nagbabahagi. Purihin ang Panginoon. Opo. Meron pa rito, sabi niya, sa pagdating naman sa verse 6, unang Timoteo 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual na mula sa salita ng pananampalataya at sa tunay na harap na sinusunod mo. Ayun. Ano daw po ang sabi? Spiritual food. Habang nakikinig ka, kumakain ka. Pero hindi ka kumakain ng literal. Na mayroon kang pagkain, kain ka ng kain. Hindi po. Yung salita ng Diyos na yung naririnig sa nagbabahagi, ay pinapapasok mo sa iyong puso. Kasi ang puso po ang tinitignan ng Diyos. Opo. Naalala niyo ba yung sinabi ni Jesus na yung lumalabas sa ating bibig
yun ay nanggagaling sa puso. Kaya puso po ang tinitignan ng Diyos. Kung ano ang laman ng ating puso. Kaya pag nakikinig ka ng Ebanghelyo, nilalagay mo sa iyong puso. Ano po? Yan yung pagkain ng ating kaluluwa. Spiritual food. Meron pala niyan, ano? Sabi ni Apostol Pablo. Ano pa? Meron pa sinabi kasi dito, tignan lang natin. Ano yung Pablo pa rin, ano? Ito, sa 4:30 naman, dito pa rin sa unang Timoteo. Sabi niya, habang wala ko riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangangaral at sa pagtuturo. Kaya gumagamit po tayo nito. Ito kasi yung sinasabi ni Pablo. Basahin ang kasulatan sa harap ng tao. Kasi, pag binabasa mo, ibig sabihin, meron kang ebidensya. Hindi pwede sabihin sa iyo ng tao, ay, nagmamagaling ka lang. Pwedeng sabihin ng tao kung wala kang binabasa. Ay sabihin niya, nagmamagaling ka lang. Ayan. Yan. Proven na ginagamit talaga natin itong Biblia o sinusunod yung nakatala. Anong sabi ni Apostol Pablo? Anong sabi niya po? Balikan natin. Iukol mo, sabi niya. Saan mo iukol? Sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng tao. Kaya pag nagbabahagi po, meron pong tungkulin yung nagbabahagi. At meron din tungkulin yung nakikinig. Ngayon, ikaw naman nakikinig, simple lang ito, kaibigan. Kung biblical naman ang turo, bakit hindi mo naman i-share sa iba? Yun lang po ang aking dyan, ang aking mga masasabi. Kung biblical ang tinuturo, at hindi naman binababoy ang harang, i-share mo. Kaya lagi ko po sinasabi, like mo, like. Kasi ganyan po sa social media ngayon, i-like. At ano pa? Pwede kayong mag-comment. Kanya lang, pag mag-comment kayo, kailangan biblical naman po. Hindi yung nagko-comment kayo ng may pagkaharwante, pagkamayabang. Hindi. Yung iba naman, nagmumura pa sila. Pinopost pa nila yung pagmumura nila. Huwag naman ganon. At kayong mga nasisira naman, i-share ninyo sa iba. Malay ninyo. Yung palang nasira ninyo, kailangan niya. Naalala ko po ng araw, meron po akong nakita na nasa isang tanggapan sa gobyerno. Nung nakita ko po, inwento ako. Meron silang dalang problema. Ngayon, habang nandun kami, pinabasa ko yung talata ng Biblia sa kanya. Then later on, naiiyak siya. Bakit? Nakikita niya po kasi yung katotohanan sa Biblia. Kaya siya naluluha. Ganun lang po ang po. Kaya tayo, kaibigan, mag-share po tayo kung maganda naman po yung layunin. Yung ang ibang nagsishare sila na hindi po maganda, sinishare. Mas maganda kung tungkol po sa salita ng Diyos ito. Kaya lagi ko nga po sinasabi, hindi bali maging chismosa ka. Chismoso ka. Marites ka o kung ano man ang tawag dyan, maritos, lalaki. At least ang imamarites mo, tungkol lang sa salita ng Diyos. Hindi po ba napakaganda? Ang Diyos ang binabahagi mo sa kanila. Alam niyo po, sa Biblia, mayroong ganyang pangyayari. Ito po, sa panahon po nila, Apostol Pedro. Yung pong isang may kapansanan, basahin ko lang po, nagpapalimos po siya sa harap ng simbahan.
Nag-aakala po siya, nabibigyan siya ng limos ni Pedro at saka ni Juan. Tapos, siyempre natignan siya eh. Kaya nag-aakala siya, mayroong ibibigay. Sabi nga ni Pedro, wala akong pera. Kasi noon, ang pinag-uusapan nun, ginto at pilak. Sabi ni Pedro, wala akong ginto o pilak. Sabihin, wala akong may bibigay sa'yo. May bigas yung food pack. Pero, meron akong ibibigay sa'yo, sabi niya. Yung meron ako. Sinong binigay niya? Si Jesus. Ibinahagi po niya si Jesus sa kanya. At kung narinig niya, yung pagbabahagi nila Pedro tungkol kay Jesus, yung naturang lumpo since birth, ng edad niya, magit na 40 anyos na siya, nung panahon na yon, sumampalataya siya. Nung oras din pong yon, nagimala ang Panginoon Diyos at siya po ay nakaranas ng kagalingan sa kanyang sakit. Chapter 3 ng Gawa yun. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon, oras ng panalangin yun. Kung meron kayong Biblia, sundan nyo lang, mahaba kasi. Kaya sinushortcut ko lang. Dahil sa pananampalataya niya, siya po ay gumaling. Hindi dahil kung ano yung pananampalataya po kay Jesus. Pinagaling siya ni Jesus. Amen. Ang edad niya ay sa Gawa 4:22. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Kita niyo po. Kaya ako lagi ko sinasabi kaibigan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Si Jesus po ang pag-asa. Our living hope. Tito 2:13. Ang ating living hope ay walang iba kundi si Jesus. Sipin niyo po, at the age of 40 plus, naranasan niya po ang may malanggawa ng Panginoon sa kanya. At siya ay gumaling. Kaya kung ikaw kaibigan nanonood ng video ito, may karamdaman ka, may problema ka, manampalataya ka lang sa Panginoong Yesus. Dahil ito po kinukwentong ito sa Biblia, ay sumampalataya siya kay Jesus. Purihin ang Panginoon. Ito, titignan natin yung isa lang titignan natin. Ito. Yung tungkol kina Pedro. Anong sabi niya? Ito sa 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. 7. Hinawakan niya ang kanyang kamay ng lumpo at tumayo. Itinayo. Nung di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Kaya yun po sinasabi ko, kung meron man kayong kabigatan na dala sa inyong dibdib, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ako, lagi ko sinasabi, pray. Mag-pray po kayo. Humingi kayong tulong sa Diyos at ang Diyos naman handa naman tumulong sa atin eh. Ito, meron pang isang katibayan. Anong sabi ni Apostol Pablo nung siya nangangaral? Ang Diyos ba ay nakikinig? Opo, nakikinig siya. Kanya lang, huwag nyo na mga purahin ng Diyos. Kasi kahit hindi nyo purahin niya, kung gugustuhin ng Diyos, baka hindi ka pa umihiling, binibigyan ka na eh. Ganun po ang Diyos. Ayan nyo po ang Diyos sa magpasya. Iling lang tayo. Ito, sabi po sa 2 Korinto 6:1, yaman kami makakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. 2, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sasaklolohan kita. Yan. Andang magsaklolo ang Diyos kahit anong oras. Nasa inyo po yan. Nasa atin lang po ang pagkakataon na
ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag lang po tayong masyadong, alam niyo yung mga tao, masyadong madaliin. Naalala ko po yung isang lalaki sa social media, sa Facebook natin. Sabi niya sa akin, hingi daw siya ng pamasko. Sabi ko sa kanya, maghintay ka lang. Limbawa, ngayon ko nabasa yung message niya sa Messenger na mangingi daw po siyang pamasko. Sabi ko naman, maghintay ka lang. Alam niyo, nung gabi, nagbasa na naman ako ng Messenger. Nasaan na? Yung sabi ko, hindi ba sabi ko magantay ka? Ganon ang tao. Kapag humingi gusto, makukuha ka agad. Hindi ganon. Hindi ganon. Magantay po tayo. Eto, meron na pakitang buo rito. Kung ano po yung kalooban ng Diyos, hintayin po natin. Bakit? Lagi ko naman sinasabi, pag nakita ng Diyos ang request mo, dapat nang aprobahan. Ang Diyos po, hindi liko naman. Lahat po po na niyang pangangailangan natin. Bakit? Diyos siya. Kaya ganun po ang katangian ng Diyos. Kanya lang, tayo, tsaka lang tayo, kaibigan. Po, ayan. Ang hatid ng magandang balita, kailangan binabasa sa harap ng tao. Yung iba, ang binabasa sa harap ng tao, magazine. Alam niyo po, hindi ko naman sinasabing masama yung magazine. Kanya lang, ang sabi nga ng iba, yung nagsulat sa magazine, tao yun. Halimbawa, kumuha siya ng talata sa Biblia. Pero pagdating sa magazine, kung ano yung kanya sariling idea, yun na po yung ipapasok niya. Hindi na po yung idea ng Biblia. Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi nila, bakit daw sila namimigay ng magazine? Ako sabi ko po, dapat magbigay sila Biblia. Ngayon may nagsabi, ba't daw hindi ako magbigay ng Biblia? Sumama ako sa kanila. Sabi ko, hindi ko na kailangan sumama sa inyo. Talaga namimigay naman ako ng Biblia. Opo, kasi itong mga ganitong Biblia na lumang tipan, medyo mura lang naman ito. Ito yung mga binibili ko. Yan pinamimigay ko. Bakit ko pa sila sasamahan? Hindi na ako. Kahit ako lang mag-isa na namimigay naman ako. Ayun, katatapos ko lang po doon sa isang bahay. Ang binigyan ko nga siya ng Biblia noon, yung makapal nito yung kumpleto Pagkatapos lang namin nag-Bible study sa kanila, tinatanong ko, nasa na yung Biblia binigay ko sa iyo? Yan sanang gagamitin namin. Kaso sabi niya, nandun sa third floor. Makita niyo po. Namimigay po ako. Huwag na sabihin na kailangan ko ba sumama sa kanila. Hindi na. Ba't ko pa sila sasamahan? Kasi sa kanila, bawal ang Biblia. Kaya magazine. Sasamahan ko. Kaya mali yun. Kaya sabi ko nga sa kanila, huwag niyong basahin ang magazine sa harap ng tao. Ang basahin ninyo Biblia. Kasi nga po, sabi ng iba, yung magazine, tinwist na nila, yun nakasulat dito. Kaya sabi ni Pablo, hindi magazine ang babasahin mo sa harap ng tao. Ano po? Biblia. Napakaliwanag po, ano? Sa harap ng tao, basahin mo ang kasulatan, sabi ni Pablo kay Timothy. Di po ba napakaganda yan, ano? Na sa harap ng tao, nagbabasa ka ng kasulatan. Ito, babasahin natin. Sa unang Timothy 4:13, abang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Binabasa naman nila magazine. Sabi ko, basahin mo kasi Biblia. Kasi bawal sa kanila magbasa ng Biblia. Baka masinturon sila, paluin sila sa sinturon ng kanilang namumuno. Huwag naman.
dapat kung mga namumuno po kayo sa mga anumang grupo ng simbahan, turuan nyo ang inyong mga tao na matuto sila magbasa ng Biblia sa harap ng tao. Turuan nyo sila na matuto sila. Hindi yung pipigilan mong magbasa. Parang akala mo, sabi nga nila, bawal kayong magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan. Kita nyo? Anong karapatan nila? Wala po, maling ano yan, mga maling strategy. Pagka sinabing huwag kang magbasa, ibig sabihin, lolokohin ka nila. Bakit? Sila lang ang bumabasa, ikaw hindi ka bumabasa. Malay mo yung sinasabi niya, kunwari nagbabasa. Di mo ba? Kasi wala kang binabasa eh. Pero kung meron kang binabasa, hindi niya pwedeng i-twist yun. Bakit? Binabasa mo eh. Kaya ako po sa mga ibang Bible study ko, sila pinagbabasa ko. Yung bina-Bible studyan ko. Sila pinagbabasa ko. O lalo na po sa yung matanda, sa balot. Siya nagbabasa, matanda na, nagbabasa pa eh. Si Tatay August. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana, Panginoon, sana, kaibigan. Like, share na share. Kayong mga nasishare, mag-share din po kayo sa iba. Maganda po yung nagsishare kayo patungkol po sa tamang aral ayon sa Biblia. Ang gamit nga po natin Catholic edition ng Magandang Balita Biblia. Nasa loob po tayo ng tahanan ni Ate Nene Bautista. Dito po sa Barangay 96. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sige po, hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.